Pagbaba pa lang niya dito sa eroplano, sabi ho ni Michael Ray, hindi na niya dinadamit itong dalawang malalaking pangalan, no? Si dating Pangulong Estrada at si Senador Ping Lacson. Well, problema yan because let us not forget that there is no denial that the abduction of Bubi Dacer was an PAOK-PF operation. Kung hindi si Michael Ray, hindi rin si Ping, hindi rin si Erap, kasi hindi naman pwedeng multo ang nag-operate ng pag-abduct kay Bubi Dacer. There was someone behind it, someone masterminded it because hindi pwedeng yung mga sundalo lang ng PAOK-PF ang gumawa nito. But in the end, kung mag-stonewall sila, ano magagawa natin if they all deny? But we must understand that it's incredible for anyone to say na walang namahala dito sa pagpatay kay Bubi Dacer. Okay, yung dismissal ng kaso sa panig ni Senador Lacson, ano epekto nito dito sa kaso ni Michael Ray? Well, hindi pa naman final, Igan, yung dismissal ng Supreme Court because magpa-file pa kami on Wednesday ng motion for reconsideration. Okay. But even assuming na ma-deny yung motion for reconsideration, wala pong kinalaman yan because separate yung case ni Senator Lacson doon sa case ng original defendants, yung mga PAOK officers, kung saan kasali si Michael Ray Aquino. Okay, pakilinaw lang ho. Labas na ho ba rito yung pamilya Dacer sa kasong ito dahil parang people of the Philippines na ho? Tama ho ba, Attorney? Well, theoretically, tama yun. Because in all criminal cases, hindi naman kasali talaga yung private yung pamilya, okay. It's always the people of the Philippines. Kaya private complainant ang status ng mga pamilya Dacer in this case. Opo. E paano na yung testimonya ni Cesar Mancao? Yun ang magiging problema natin, Igan. Because if you will remember, both Mancao and Michael Ray Aquino were senior officers of PAOK-PF. On one hand, Mancao says King was involved. On the other, Michael Ray Aquino says no one was involved. So it's a question of credibility now, and to find out who is more credible, the court is the one asked to do that. Hindi pwedeng dito lang sila mag-deny. Kailangan dadaan sila sa proseso para malaman kung sino sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo. So hindi pala dapat matuwa itong pamilya Dacer sa pag-uwi po o pagbalik nitong si Michael Ray, Attorney? Well, in the beginning, to be honest, we were very happy that he was coming back because he was supposed to have known everything about the PAOK-PF operation. Because siya yung pinaka-senior officer at that time, remember, Igan? Pero nung pagbaba niya pa lang, tapos nag-execute ng ganon statement na ini-stonewall niya na nga, basta wala siyang alam, wala rin nakakalam. We were very disappointed that a very senior officer would simply say he does not know anything about it. Because hindi naman pwedeng you are head of an organization like the PAOK-PF and then sasabihin mo wala kang nalalaman. Hindi to pwede yun. Okay. Attorney, maraming salamat po. Maraming salamat, Tim. Attorney Demetrio Custodio, abogado po ng pamilya Dacer. Abangan niyo po ang panayam namin sa abogado po ni Michael Ray Aquino sa opisyal ng NBI Interpol mamaya sa Talakayan with Igan. Sa ibang balita, bagamat humupa na ang mga pag-ulan, nananatili pa ring baha sa ilang lugar sa Valenzuela. Kaya naman suspendido pa rin ang klase ng ilang paaralan sa lungsod ngayong araw. Kabilang po dyan ang PR San Diego Elementary School, Arcong Bato National High School, A. Diato Elementary School, Pasolo Elementary School, Coloong Elementary School, Pio Valenzuela Elementary School, Polo National High School, A. Fernando Elementary School at Tagalog Elementary School. Galing po ang anunsyo sa DepEd Valenzuela. Samantala sa ating ulat panahon, Hilagang Luzon patuloy na makararanas ng pag-ulan. Bagamat Sabado pa nakaalis sa bansa ang bagyong Falcon, umiiral pa rin doon ang southwest monsoon o hanging habagat ayon sa Pag-asa. Ang Central Luzon naman makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy namang makararanas ng magandang lagay ng panahon ang natitirang bahagi ng bansa. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. Binaha po ang ilang probinsya sa Central Luzon dahil sa mga ulan na dala po ng bagyong Falcon. At kaugnay po niyan, makausap natin si Director Josephine Timoteo ng Office of Civil Defense Region 3. Director Timoteo, good morning po. Good morning, kasamang Igan. Opo, ano na po ang latest sa Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales? Ang latest natin sa Bataan, medyo humupa na ang baha nito kahapon pa. Ngunit sa Bulacan, Pampanga, Zambales, nananatili pang nasa tubig baha ang ilang mga kababayan natin doon. Sa Pampanga, medyo mahina ang pagbaba ng tubig at lalo na dito sa Guagua, Lubao, dito sa may Macabebe, sa Smuan,
Florida Blanca, even dito sa City of San Fernando, may mga binaha tayo, no? Opo. Sa Bulacan, meron pang mga baha sa Mikawayan, Marilao, Santa Maria, Balagtas, Baliwag, Bulacan, Bukawi. At ngayon, dito sa parting Kalumpit at San Ildefonso, Bulacan and San Miguel, gawa nga nung Candaba Swamp natin na Opo. nagkaroon tayo ng flood advisory. At Oo. itong sa Kalumpit ay gawa ng itong ating Sulipan Station o Pampanga River na tumataas yung tubig, kaya nananatili pang nananatili pang may baha dito May sa mga baha. area na to. Gayon din Opo. sa Zambales area. Ngunit ang nakakatuwa aktibo ang mga Local Disaster Risk Reduction Management Council natin. Opo. At nakasuporta ang ating mga Philippine Army Rescue Team, ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire, ang DSWD natin, at mga iba pang ahensya ng pamahalaan, ang mga officials natin. Tulad sa Tarlac kahapon, nandun kami, gawa nung na-breach yung Florida dike, no? Tsaka yung Pindangan dike, earth dike to, sa Kamiling. Opo. So, nag-evacuate yung mga tao. So, kasama natin si General Dao, si Governor Pearl, Vice Governor, si OIC, ang Director ng DSWD, si General Pangilinan, ang ating mga mayor, andun lahat at tinutugunan ang pangailangan ng mga kababayan natin sa nasabing lugar. Direktor, yung pag-release po ng tubig sa mga dam, naka-apekto rin sa baha na yan? Itong sa Ipo Dam, naka-apekto ng kaunti ito sa may parteng Bustos, dito sa Baliwag. Opo. Ngunit hindi naman ganun ka sobra yung epekto niya dahil hindi naman ganong kataasan yung naging tubig Okay. ito. Bakit mabagal yung pagbaba ng baha? Wala na rin silang mapuntahan din? Unang-una, dun sa other areas, meron pang pabugso-bugsong ulan. At saka yun nga, medyo yung ibang river natin, yung Bukana, silted, lalo na dito sa may bandang Zambales. Opo. At yung nananatili pa, yung flood advisory natin dito sa may Pampanga River. So, yun din yung dahilan kung bakit yung mga other areas na apektado dito, hindi agad. Ilan ang bilang na evacuees nyo, Direktor? Okay. Umabot sa 11,457 families, 57,581 persons yung mga evacuees natin sa buong riyon. Opo. Ngunit ang iba nito, tulad sa Bataan, ay nakabalik na sila dun sa kanilang mga tahanan, except in some other provinces. Okay pa yung supply nila ng pagkain, tubig at gamot? So far, maraming ulat sa amin na dumating na ang Local Provincial Disaster Coordinating Council at local MDRCs natin Opo. ay siyang nagpo-provide ng mga gamot at tubig sa area. Subalit, tulad ng 2 araw, nag-provide na din ang Regional DSWD natin ng mga Opo. kaukulang additional relief goods. Okay. Direktor, salamat. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat, Igan. Director Josephine Timoteo po ng Office of Civil Defense sa Region 3. Baha sa Marikina City humupa na. At dahil sa maagap na paglikas sa mga residente, 0 casualty ang lungsod sa paghagupit ng bagyong Falcon. May live report si Trisha Zapta. Trisha. Rhea, ilang araw pa lang ang nakakaraan mula ng palubugin ni Falcon yung ilang mga barangay dito sa Marikina. Ngayon, balik normal na yung buhay ng mga residenteng naapektuhan dito. Bakas pa sa dingding ng bahay ni Mang Marlon ang taas ng tubig baha na dinararoon ni Falcon itong Biyernes. Abot tao ang tubig baha sa kanilang lugar sa Doña Petra, Barangay Tumana, Marikina. Umabot kasi sa mahigit 17 meters ang tubig sa Marikina River at umapaw. Isa ang pamilya ni Mang Marlon sa 25,000 mga taga Marikina na lumikas sa 16 na mga evacuation centers. Nagkaroon na ng pobre lahat ng tao dito sa Marikina. Konting ba maalis ho agad dahil natatakot na maulit yung undoy. Pero bago lumikas, mabilis nilang naitaas sa ikalawang palapag ang kanilang mga gamit kaya walang nasira sa mga ito. Sabado ng umaga nang bumalik ang mag-anak niya sa bahay galing sa evacuation center. Paglilinis at pag-aayos ng kanilang tirahan ang agad nilang inatupag.
Rhea, nakabalik na sa kani-kanilang tirahan yung lahat ng 25,000 Marikina residents na lumikas noong kasagsagan ng bagyong Falcon. Wala na rin kasing baha dito sa Marikina at yung water level sa Marikina River ay bumaba na sa 14 meters. 2 metro pang layo na yan mula sa normal water level ng ilog pero hindi na yan nagdudulot ng pagbabaha. Zero casualty rin dito sa lungsod ng nagdaang bagyo kaya naman magandang balita ito para sa lungsod ng Marikina. Rhea? Maraming salamat. Trisha Zafra nagulat live mula sa Marikina. Nakaw ng motorsiklo na ibalik sa tunay na may-ari matapos ma-recover ng mga pulis sa Maynila. Daang skateboarders nagpasiklaban sa First Manila Go Skateboarding Day. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Ipabaon ang sarap ng Tang with Tang Pick and Go. Saktong pambaon. Tang Pick and Go, 3 pesos per